Title, Corona Council Cautions Senate. A former member of the defense team of the late Chief Justice Renato Corona during his impeachment trial warned the Senate that it would likely commit grave abuse of discretion if it resists convening as an impeachment court to try Vice President Sara Duterte. Lawyer Tranquil Salvador III, Dean of the School of Law and Jurisprudence at the Manila Adventist College, and professorial lecturer at the Philippine Judicial Academy, raised the issue on the heels of reports that the Senate may not convene as an impeachment court if the majority of the senators would vote against it, according to Senator Ping Lacson. So ito po, nagpayag po si Senator Lacson noong May 6 na kung hadlangan ng majority, kung may mag-motion na hindi ituloy ang impeachment trial ni VP Sara, motion, and then botohan, and then 13 senators would vote yes for the motion, sinasabi ni Senator Lacson, posibleng hindi matuloy ang impeachment trial ni VP Sara. At yan po ang warning ng abogado ni late Chief Justice Corona na that's grave abuse of discretion. So, I don't know anong mangyari. Basta pahayag yan ni Senator Lacson. No, hindi naman siya abogado. Bakit siyang nagpapahayag dito? Posibleng hindi matuloy. Ako, comment ko lang ito, once na naiakyat na ang impeachment case sa Senado, dapat matuloy na. Hindi ako pabor. Kung meron mang senador, I don't know kung may mag-motion na huwag nating ituloy ang trial. Sino bang? I don't think so. Not even yung mga members ng minority black, yung senators, yung siyam. Wala akong nakikita sa kanila na mag-motion na ano. Kasi kahit hindi ako abogado, pwede yan. Grave abuse of discretion na yan. Constitutional duty yan ng Senado to try impeachment cases na maiakyat sa kanila. Eh bakit nila hadlangan? I don't know I don't know kung saan nakuha ni Senator Lacson yung ganyang idea na pwedeng hindi matuloy. Ulitin ko, I was shocked na ganyan, meron siyang statement na pwedeng hindi matuloy. Ako, gusto kong matuloy ang trial. Bakit? Para matuldukan na ang issue na ito. Dapat last year pa sana ito kung hindi lang inapura yung kung sinunod lang sana yung proseso, dapat natuldukan na ito. Kaya gusto ko, this year, matuldukan na. Ang sinasabi, yung nabasa kong post so mga bandang June, ayan na, makonvene na ang impeachment court, preparation, mga 3 weeks, sabi. So mga more or less, July. Maalala ko, last year, after yung SONA ng Pangulo, yun na, nagsimula na ang deliberation ng impeachment court hanggang nagbotohan na ibinalik back to sender ang impeachment complaint.
balik, hanggang nagdesisyon ang Supreme Court. So, July na ang we expect. Mag-deliberate ng impeachment court. At sabi nga ni Senator Soto, everyday ang gusto niya eh. Si Senator Lacson naman, MWF. Ako, mas gusto ko MWF para naman hindi makaligtaan yung legislative duties ng mga senador. MWF lang. So, I don't know how long will it take. Kung pwede nga, kung July, August, September, October, sana may desisyon na. October. At ako, naniniwala ko kay ex-Senate President Franklin Drilon na sabi niya, it's easy for BP Sara to win in her impeachment trial because she has the numbers. Sabi niya, you only need 9 senators to acquit the Vice President at yung 9 members ng minority bloc will all vote for the acquittal of BP Sara. Yan ang pananaw ni ex-Senator Franklin Drilon, and I agree. Plus, sa mga majority, meron ding boboto sa acquittal. Tapos na ang labanan. Sabi nga ni Senator Drilon, ex-Senator Drilon, pag na-acquit si BP Sara sa kanyang impeachment trial, tapos na po ang boxing. Siya na ang susunod na presidente. Mabigat yun. I don't know kung makarating kay Risa Hontiveros yun, kung narinig niya, coming from a liberal party leader. Once na na-quit si BP Sara, presidente na siya. Tapos ng boxing, wala na. It's crying time na sila. So, sana magdilang anghel si ex-Senator Drilon. So, inihayag ni House Committee on Justice Chairperson Jinky Loistro ang kanyang mga napipiling lawmaker prosecutors para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa kanyang listahan ang ilang mga mambabatas na inaasahang hahawak ng kaso bilang mga prosecutor ay sina, number 1, Joel Chua, Isabel Zamora, Terry Ridon, Keith Flores, Rhodes Gutierrez, Lawrence Defensor, Shell Jokno, and Laila De Lima. Sabi ni Loestro, all of them are lawyers. All of them are good lawyers. Ayan. So, ang tanong, ito bang mga lawyers, lawmakers na ito, lawyer nga sila, gaano kalaki o katagal yung experience nila sa actual trial sa korte? Yan ang tanong. Kasi hindi porket lawyer ka na, dyan ka na sa magaling ka na sa, iba ang trial. Kailangan mo, sa isang interview, may pahayag si Congressman Luistro na inaamin niya na ang mga kongresista na posibleng magsilbing prosecutor sa impeachment trial ni BP Sara ay kulang sila ng experience sa actual trial. Nako, ang laking disadvantage niyan ito actual experience ko ito. Nakapanood po ako ng trial ng kaibigan ko. Dahil malapit sa akin, sinuportahan ko siya. Yung prosecutor, yung piskal na nagreklamo, na nag-akyat sa kaso,
magsisimula ng trial, hindi siya nakaprepare. Nung tanongin niyang witness niya, yung wala sa akin, piskal. Wala. Hindi sila nag-uusap eh. Haharap na sa trial, kulang na kulang. Ang hina pa ang boses, sabi ko, alam ko, talo ito. Talo. Hindi naman sa siguro, isolated case lang ito. Napakahina yung fiscal na yon na humawak o naglitigate sa kasong isinampa sa kaibigan ko. Naawa na lang ako. Awang-awa ako sa prosecutor na yon. Compare doon sa abogado ng kaibigan ko, galing sa isang respetadong law firm. Nako, pag nag-cross-examine yung ilang taon na ba? I think 8 years na siya as trial lawyer. Matagal-tagal na yun, no? 8 years. Kung sa amin sa military, pag naka 8 years ka na, mga senior captain ka na, marami ka ng encounter sa bundok. 8 years na experience sa combat, wala na. Mani-mani na lang ang mga encounter niyan pag naka 8 years ka sa counterinsurgency operation. Ganon din yan yung trial lawyer ng kaibigan ko. Pag nagtanong siya, inoobserbahan ko yung questioning niya, nabubuking ang witness, nagkahirap-hirap sila, pati yung complainant nung tumayo na siya sa witness stand. Ako, yung abogado ng kaibigan ko, he came prepared. Mayroon ng set of questions. Tapos, dati-dati isang abogado lang. Nung yung witness na yung complainant na ang tumayo sa witness stand, biglang nagkaroon, dalawa ng abogado, nagtulungan sila. Mayroon ng set of questions, sinusunod na lang. Pinag-aralan nila talaga. Tapos nagkukots yung isa. Kung may makalimutan, nagbubulong, ganito, balik na naman. I tell you, sabi ko, ganito pala ang trial. Kailangan mo talagang mag-prepare, mag-research. Kaya yung kaso ng kaibigan ko, napakadaling na-dismiss. After ng presentation ng prosecution ng ebidensya nila, dapat sana yung kaibigan ko na rin ang susunod na magpresenta ng evidences. Kailangan ang abogadong magaling, sabi niya sa fiscal, judge, may I make a motion ba yun o manifestation? What? I'd like to file a demurrer to evidence. Yun po, it's a legal process na kung mahina ang ebidensya, hindi na kailangang mag-present ng ebidensya yung nasasakdal. Kasi napakahina ang ebidensya ng prosecution. Inaprobahan ng judge yung demurrer to evidence. Okay, I'll give you 1 week. Submit your demurrer to evidence. Yung prosecution din nag-reply. Wala pang 2 weeks, decision. Dismiss ang kaso. Nang dahil nakita ko sa galing ng mga veteranong trial lawyers. So, ganito rin ang nakikita ko sa impeachment ni BP Sara. Yung mga kinuha niyang abogado, yung defense lawyers niya, galing sa Fortune Narvasa Law Office. Wow! Yung isa, yung Sheila May Season. Binasa ko yung kay accomplishment. Ilang beses siyang na-adjust na Best Trial Lawyer of the Year, buong Pilipinas. Tapos yan ang ilalaban mo dito kay Chua, Zamora, Ridon, Flores, Gutierrez, Defensor, Jokno, Dilima. Siguro kung ang mga pinaka-experiencado dito, siguro si Shell Jokno. All others, hindi ko na alam. Ilalampaso sila. Sige! Wow! Kasi, kompleto na po ang boto. Sobra na ang boto. 136 na ang sure. Kaya lang ang estimate, aabot daw ng 180, baka aabot pa nga ng 200. Kaya,
tuloy na ang impeachment ni VP Sara, kaya relax lang kayo. Makakapanood na tayo ng bloodbath